Good morning, mi vida. Sorry kung umalis na ako. Sundo ka ng papa mo. I love you, mi vida. Mahal ko kayo ng anak natin. See you tonight. Basa ko sa note na iniwan niya sa side table. Gumayak na ako at paglabas ko, tinulungan ako ng driver ni Papa Primo. Kamusta po ang bakasyon ninyo? Nakangiti pang tanong niya sa akin. Masaya po, Manong. Nakangiting sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Umuwi na tayo dahil pupuntahan ko pa si Sir sa ospital. Saad niya sa akin. Ano pong nangyari kay Papa? Kinakabahang tanong ko kay Manong Tan. Na-aksidente siya. May biglang bumangga sa sasakyan niya. Sagot niya sa akin. Kamusta na po ang lagay niya? Okay lamang po ba siya? Tanong ko sa kanya. Sa awa ng Diyos okay naman siya. Doon na po tayo dumiretso? Naku, hindi pwede. Lalo na't buntis ka, makakasamayin sa'yo. Sabi niya sa akin. Pero okay lang po ako. Sagot ko sa kanya. Ako mawawala ng trabaho kapag nagpumilit ka pa. Hintay mo na lang siya sa bahay. Okay lang siya kaya wag ka na mag-alala. Nakangiting sabi niya sa akin. Di na ako nagpumilit pa, tiniyaan ko na lang siya. Naiuwi ako sa bahay. Umalis na rin siya kaagad dahil kailangan niyang puntahan si Papa. At nakahinga naman ako ng maluwag dahil maayos na ang kalagayan ni Papa. At ngayon magkasalo kami sa hapagkainan. Anak, may pupuntahan tayong party mamayang gabi. Nakangiting sabi sa akin ni Papa. Kailangan po ba na sumama ako? Of course, nandun din ang asawa mo. Nakangiting sagot niya sa akin. Okay po, Papa. Sagot ko sa kanya. Siguro ito ang ibig sabihin ni Drew sa note niya. Napangiti naman ako dahil kahit patago, nakikita pa rin kami. Konti pa, konting tiis pa. Makakasama rin natin ang daddy mo, baby. Saad ko sa sarili ko. Are you okay, anak? Tanong sa akin ni Papa. Narito si daddy. Mahinang sagot ko sa kanya. Don't mind them. Be confident. Kasama mong papa mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, Papa. Nakangiting sagot ko sa kanya. Bigla umilaw ang phone ko kaya't sinilip ko to. Love, I'm jealous. Text ni Drew ang bumungad sa akin. Me. Why? Love, because you're smiling to him. Me. Kinakabahan kasi ako, lalo na nandito sila daddy. Huwag ka magselos kay Papa. Father and daughter lang ang meron kami. And besides, this is your idea. Love, don't be nervous. I'm also here, mi vida. Me. Alam ko po, I miss you. Love. Shit, I miss you too. You look stunning tonight. I love you. Me. I love you too. Nang tumingin ako sa kanya, napangiti na lang ako. Nakita kong tinago na niya ang phone niya, kaya ganun din ako hanggang sa nag-serve na sila ng pagkain. Masarap ang pagkain kaya naman nabusog talaga ako. Papa, restroom po muna ako. Paalam ko sa kanya. Okay anak. Tumayo ako at mabilis pumunta sa restroom. Nagsisipilyo ko ng ngipin ko at nagugas na rin ang kamay ko. Palabas na sana ako pero bigla na lang may tumulak sa akin pabalik sa restroom. Magre-react pa sana ako pero I miss you, mi vida. Saad sa akin ni Drew at mabilis kong siniil ng halik ang labi niya. Mabilis ko naman tong tinugon at pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya. Ginaya ko ang bawat galon ng labi niya hanggang sa naramdaman kong umangat na ako sa ere. Ang ganda mo. Kanina pa kita gustong halikan ng ganto? Saad niya sa akin. You look handsome also, love. Pero baka may pumasok dito. Sabi ko pa sa kanya. Wala, mi vida. Can you give me 3 minutes? Tanong niya pa sa akin. 3 minutes? Bakit? Anong gagawin? Hindi ko na natapos pang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong sinundal sa may pader. Sabay baba ng pantalon niya. Nilihis na niya ang suot kong pambaba. Napahiyaw ako bigla dahil sa hindi ko inaasahan pero mabilis niyang sinakop ang labi ko at nagsimula na siyang gumalaw. Gulat may ninamnam ko na lamang sarap ng ginagawa niya sa akin. Isa na naman sa nakaw naming sandali. Nakalapat na rin ang labi namin at pinigilan namin na makalika ng anumang ingay. Sobrang bilis ng pangyayari at sa tingin ko, hindi yata umabot ng 3 minutes ang ginawa namin. I love you, mi vida. Thank you for this. Nakangiting sabi niya sa akin. Nakayakap naman ako sa leg niya dahil nanghihina pa ako. I love you too, Drew. Bulong ko sa tenga niya. Ibinaba niya ako. Lumuhod siya, tinalikan ng tiyan ko at may binulong siya na hindi ko naman narinig. Pumantay siya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. I gotta go now, mi vida. I'll call you later. Okay, take care. You too.
Alagaan mong baby natin. Promise babawi ako sa inyo. I love you both. Malambing na sabi pa niya sa akin. Opo, ihintayin ka namin ni baby. Sagot ko sa kanya. Mabilis siyang lumabas. Kaya naman pala hindi takot dahil may bantay siya sa labas. Inayos kong sarili ko bago ako lumabas. Nakangiti pa ako pero bigla na lang nawala ang maganda kong ngiti. Nasa harapan ko si Lucille na nanlilisik ang mga mata. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tumitigil? Nilalandi at inaahas mo pa rin ang asawa ko. Sigaw niya sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Liar! Sigaw niya sa akin. Huwag kang maniwala kung ayaw mo. Di naman kita pinipilit. Mahinahan pang sabi niya sa akin. Layuan mo siya. Bakit bang hirap mong umintindi? Galit na bulalas niya. Nilalayuan ko naman siya. Kaya ba sa matanda ka pumatol? Nga naman, kapag namatay ang matanda, hindi ko na siya hiniyaang tapusin ang sasabihin niya dahil malakas ko na siyang sinampal. Shut your shit mouth. Hindi mo alam ang totoo. At alam mo, may sasabihin din ako sa'yo na totoo. Gusto ko maging honest sa'yo para hindi ka na mag-overthink. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. And what is it? May nangyari sa amin kanina and you what? He was very satisfied with my performance. Siguro hindi ka magaling kasi kung magaling ka, hindi maghahanap ng ibang asawa mo. How dare you say that to me? Sasampalin niya sana ako, pero mabilis kong hinuli ang kamay niya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin. Sa iyo siya ngayon. Pero sa akin siya habang buhay. Bulong ko sa kanya at mabilis ko siyang iniwan. I hate you. Ipapakulong kitang malandi ka. Sigaw pa niya sa akin. Do it. Para malaman lahat ko anong relasyon na meron kayo. Nakangisi pang sagot ko sa kanya. Ah, shit, I hate you. Sigaw niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin pa. Mabilis akong bumalik sa tabi ni Papa. Hindi ko hahayaan na apihin niya ako o nininuman. Lalo na ngayon dinadala kong anak namin ni Drew. I'm the legal wife at hindi niya ito makukuha sa akin. Itago man ako ni Drew habang buhay, mananatili pa rin akong legal niyang asawa. Umalis si Papa sa tabi ko. Biglang lumapit sa akin ang daddy ko. Mabutit wala na ibang naming kasama kanina. Ako na lang mag-isa dito sa mesa. Wala ka bang kahihiyan? Bakit ka narito? At sa matandang yun ka pumapatol? Wala ka bang kinuhang pera sa ex-husband mo? Wala ka talagang pakinabang? Galit na saad niya sa akin. Mukha siyang kalmado pero ibang lumalabas sa bibig niya. Di ako nagsalita at nakatingin lamang ako sa kanya. Ang baba ng tingin niya sa akin, sa sarili niyang anak. Nasasaktan ako sa mga lumalabas sa bibig niya. Hanggat kaya ko'y wala akong balak kausapin siya. May problema ba, Mr. Mendoza? Biglang dumating si Papa. Anong relasyon ninyo ng anak ko? Tanong ni Daddy. Binili ko siya kay Mr. Evans. Natatawang sagot ni Papa. Binili? Anong tingin mo sa anak ko? At ikaw, ano bang pinagkaiba mo sa akin? Diba ginawa mong pambayad utang ang anak mo? Natatawang sabi ni Papa. Wala kang alam kaya manahimik ka. Galit na saad ni Daddy. Ayaw mo bang malaman kung magkano bili ko sa anak mo? Nakangising tanong ko sa kanya ni Papa. Magkano? Malamig na tanong ni Daddy. 35 million. Sagot ni Papa sa kanya. Anong tingin niyo sa anak ko? Anak mo? Anak mo pala? Don't worry dahil hindi ko siya pababayaan. Magiging maganda ang buhay niya sa akin. Sagot pa ni Papa. Let's go, Carolina. Sabi ni Papa sa akin. Carolina! Tawag sa akin ni Daddy. Bakit po? Mahinahong tanong ko sa kanya. Let's talk. Sorry Dad, but we need to go now. Sagot ko sa kanya. Carolina! Tawag niya ulit. Don't worry Dad, mabait si Mr. De La Cruz. Mahal po niya ako at hindi niya ako pinapabayaan o sinasaktan. Tanggap po niya kung sino ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakita kong galit sa mata ni Daddy. Alam kong nais niya. Itatanong niya kung totoo bang binili ako ni Papa at ihinga na naman niya ako ng pera dahil walang ibang mahalaga sa kanya kundi pera. Mendoza, kay Evans ka na lang humingi ng pera. Mas mayaman sa akin ang batang yun. O di kaya ibenta mo sa kanya ang kumpanya mo sa akin. Natatawang sabi ni Papa bago niya ako hinila papalabas. Nakasalubong namin si Drew at gumiti siya sa akin. Gumiti naman ako sa kanya. Na makapasok kami ni Papa ng sasakyan, doon pa lang ako nakahinga na maluwag. Para kasi ako nasasakal kasamang Papa ko. Are you okay?
Tanong sa akin ni Papa. Opo Papa, okay lang po ako. Sorry anak ha. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Hingi niya sa akin ng paumanhin kahit di naman kailangan. Thank you Papa. Mas okay pong ganun. Kahit ano pang gawin ko'y wala namang pakialam si Daddy. Masakit pero yun po ang totoo. Siguradong kung buhay ang mommy mo, hindi niya hayaan ganitong kalagayan mo. Saad niya sa akin. Papa, kilalang kilala mo yata si mommy. She's my best friend, or should I say, childhood friend. Sana po ikaw na lang ang daddy ko. Kung pwede lang pong pumili ng daddy, no? Natatawa pang sabi ko sa kanya. Ngumiti lang si Papa sa akin. Habang nasa daan kami may kausap siya sa phone niya. Ako naman ay nagpadala ng mensahe kay Drew. Hindi pa siya nagre-reply kaya't siguro busy pa siya. Masyadong mainitin ang ulo ng asawa mo? Biglang sabi sa akin ni Papa matapos niya makipag-usap sa telepono niya. Po? Pinatulan ng daddy mo? Natatawa pang sabi niya sa akin. Ano pong nangyari? Kinakabahang tanong ko. Umingi kasi ako ng pera sa daddy mo, kaya ngayon nasa kulungan ng daddy mo. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nahiya ako sa mga ginagawa ng daddy ko. Bakit ba niya ganon? Bakit masyado siyang nasisilaw sa pera? Sobrang nakakahiya siya. Hayaan mo lang ang daddy mo. Hindi ka pwedeng ma-stress. Makakalabas din siya bukas. Alam ko na bigyan lang siya ng leksyon ng asawa mo. Galing sa mahirap na pamilyang daddy mo. Pero hindi naman yun dahilan para maging alipin siya ng pera. Malaki ang kayamanang iniwan ng mommy mo sa daddy mo. Nakakalungkot lang na hindi niya to inalagaan. Sabi sa akin ni Papa. Aware ako na mahirap ang daddy ko at ang mommy ko isang tagapagmana. Lalo na nung mamatay yung grandparents ko. Ang mga kamag-anak ko naman nasa ibang bansa na. Doon sila naninirahan. Kaya wala na akong natatakbuhan kapag kailangan ko ng tulong. Sorry po, Papa. Ako pong nahihiya sa inyo. Sabi ko sa kanya. Don't say that. Ang daddy mong gumagawa ng kahihiyan sa sarili niya. Sorry kung biniro ko pa siya. Mahirap pala siyang biruin. Sabi niya sa akin. Mahilig po sa sugal ng daddy ko at alam ko nasisilaw siya sa pera. Ang akala po siguro niya, totoong binili niya ako ng 35 million. Hindi mo lang niya niisip kung talaga bang bibili sa akin ng ganon kalaking halaga. Narinig ko na tumawa si Papa. Natatawa na lang ako dahil ano bang meron sa akin para bilhin nila. Walang espesyal sa akin kaya hindi ako worth it bilhin. Pero sa asawa ko siguro oo. Masaya ako ngayon at ayoko nang bumalik sa nakaraan. Sa nakaraang bersyon ng sarili ko. Nang makarating na kami sa bahay, kagad akong pumasok sa room ko. Inaantok na ako at pagod na ako. Nagbihis na ako ng damit bago ko humiga sa kama ko. Sumilip muna ako sa phone ko dahil iniisip ko na baka mag-text sa akin si Drew pero may mabigat na nakapatong sa tiyan ko. Nang idilat ko ang mga mata ko'y madilim pa sa labas. Nang lumingon ako sa katabi ko, nanlalaki ang mga mata ko. Drew, bulalas ko. Dahil siya ang nasa tabi ko. Sagot niya sa akin at mas niyaka pa niya ako. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Gusto kong kasama ang asawa ko. Sagot pa niya sa akin. Pero I'm sleepy, mi vida. Putol niya sa sasabihin ko. Baka magalit na naman si Lucille. Hayaan mo siya? Sagot niya sa akin. Pero he kissed me kaya napangiti na lamang ako. Natahimik na lang ako at niyakap ko rin siya. Iba pa rin ang init na hatid niya sa puso ko. Masaya ako narito siya at panahon na para isipin ko ang sarili ko. Magiging masaya ako at magtitiwala ako, Drew. Alam ko na okay lang lahat, lalo na't nasa tabi ko siya. Kung di naman nag-alala ang asawa ko, dapat ganun din ako. Kinabukasan, pinilit kong bumangon kahit nahihilo pa ako. Nakapikit pa akong pumasok sa banyo, pero nagulat ako dahil pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin ang asawa kong naliligo. Wala siyang kahit anong saplot sa katawan. Naparunok akong bigla dahil hindi lang isang beses kundi magkakasunod. Parang nauhaw ako na hindi ko rin maintindihan. Biglang nayong lalamunan ko. Ang hot niya, lalo na dumadaloy sa katawan niyang tubig na nagmumula sa shower. Mga atras ako nang bigla na lang siyang humarap sa akin. Wanna join with me, mi vida? Nakangisi pang tanong niya sa akin. Hindi na. Nauutal pang sagot ko sa kanya. Why? Tanong niya, naglalakad na siya papalapit sa akin. Masyado pang malamig ang tubig. Shit, bakit ba ako kinakabahan? Pwede naman nating painitin. Labas na ako. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila kaya napayakap ako bigla sa kanya. Napahawak ako sa dibdib niya at automatic na uminit ang pakiramdam ko. Carolina, tumigil ka. Saway ko sa sarili ko.
Di kasi pwede, pero bakit nga ba hindi? Nasisiraan na yata ako ng bait. Kinausap ko ng sarili ko. Tumingala ako sa asawa ko at sinulubong siya. Ako ng isang masuyong halik sa labi. Sinasabi ng isipan ko na hindi po pwede pero iba ang ginagawa ng katawan ko. Biglang tumutugon ang labi ko nang walang permiso na galing sa akin. Ayaw mo pa rin ba? Nakangising tanong niya sa akin. Ayoko ba talaga? Biglang tanong ko sa sarili ko.